Busy kayo dyan lahat kung paano pabagsakin si VP Sara. Napaka-consistent ng INC. Nakikiusap sila, never silang nakisali sa politika. Kayong mga politician ang lumalapit sa kanila. So ngayon, kayo dyan, hindi nakikinig. Good luck. Blacklisted kayo simula sa kaapo-apuhan nyo, sa anak ng apo nyo. Okay, so hi everyone! Kamusta po kayong lahat? Welcome back ulit sa aking YouTube channel, Nets M Vlog. So, eto na nga po guys, si Cathy Binag may pasabog po, no? Nireveal na po niya ang kanyang nalalaman na eto palang INC ay naka-blacklisted na sa kanila yung mga politikong nag-yes sa impeachment ni VP Sara. Kung matatandaan po natin guys na etong INC halos 3 araw na nagrally para makiusap na itigil na ang impeachment na yan dahil hindi naman daw yan nakakatulong sa ekonomiya ng ating bansa. So narito po ang video, panoorin po natin. Eto na nga bang sinasabi ko Eto na yun Diba? Yung mga hindi nakikinig. Eto na. Meron kasi akong A1 na information na may nagsabi sa akin. Okay? Na dahil sa kagustuhan ng INC na ang iprioridad natin or ng mga leaders natin is kapakanan ng bayan at mga taong naghihirap. Diba? Against sila sa impeachment. Whether si VP Sara or si BBM ang i-impeach, ayaw nilang ma-impeach pareho. Kasi ang gusto nilang ma-focus is yung nangyayari sa ating bansa na pagbagsak ng ekonomiya, ang pagtaas ng mga bilihin, ng krudo, ng langis, ng gasolina at diesel. Tapos, ang ating mga leader walang ginagawa kundi sobrang hyper-focus more dyan sa impeachment. Ang balita ko, dyan sa HOR at sa Senate, kung sino man ang bobotong yes for impeachment ay magiging blacklisted na sa INC. Ayan tingnan nyo na lang, tingnan natin. May nagsabi lang sa akin na yan daw ang mangyayari. Blacklisted. Kung yung nakaraan, di ba parang napansin nyo, kahit yung may mga bumotong iba, pinatawad pa rin, parang pinagbigyan ng eleksyon. This time, sa inyo dyan, sa House of Representatives at saka sa Senate, tingnan nyo na lang. Kasi ang balita ko, kahit sa pang-4 na salin lahi ninyo, yung apo ng apo nyo, yung anak ninyo, ay hindi na susuportahan o hindi man lang makakatungtong na sa kanilang lugar. Dahil sila ay nakikiusap pero ayaw nyong pakinggan dahil nakita nila na ang prioridad ninyo ay mamulitika kesa ang iprioridad ninyo ay ang para sa bayan. So, nasa sa inyo na yan. Tingnan nyo na lang. Tingnan na lang natin kung ano mangyari. Nasa sa inyo kung you will risk it. Diba? Nasa inyo na yan. Kung gusto nyong hamunin, diba? Nag-announce naman, simula January, nag-rally, hanggang nung nakaraan lang, may 3 days din silang rally, supposedly, hindi pa rin kayo nakikinig. So, ayan, sabi nung aking informante na A1, na hindi mukha na talagang this time, lahat kayo na boboto ng yes dyan, wala nang tsansa. Blacklisted to the core. Kasi you don't listen to the call ng mga tao, yung mga panawagan ng mamamayang Pilipino na ibaba ang kuryente, ibaba ang bilihin, tanggalin ng tax, pagaanin ang buhay, pero kayo, busy kayo dyan lahat kung paano pabagsakin si VP Sara. Ayaw nyong makinig, so ngayon, sila, nakita siguro ng INC na ang prioridad ninyo is mamulitika, hindi ang para sa bayan at para sa sambayan ng Pilipino, so you don't deserve their support. Yun lang naman yung akin, yun ang analyze ko na feeling ko, nakita nila yon kasi ang tagal na nilang pinagbibigyan kayo dyan So yan nasa sa inyo na yan. Tingnan ninyo, napaka-consistent ng INC. Nakikiusap sila, never silang nakisali sa politika.
Kayong mga politician ang lumalapit sa kanila. So ngayon, kayo dyan, hindi nakikinig. Good luck. Blacklisted kayo simula sa kaapo-apuhan nyo sa anak ng apo nyo. So lifetime na yan. Kung akala nyo, huwag kayo masyadong confident na patatawarin kayo, hindi po. Wala nang ganon. So good luck sa inyo sa boboto ng yes sa impeachment. Tandaan ninyo, kayo ang lumalapit sa kanila. Hindi sila lumalapit sa inyo. Minsan lang silang humiling. Yung hiniling pa nila is kapayapaan at iprioridad ang kapakanan ng bayan at ng sambayan ng Pilipino, pero hindi ho kayo nakinig. Yan ang aking basa. So again, good luck sa inyo sa mga boboto ng yes sa impeachment. Good morning, Philippines! Nagbabalik po tayo kasi may nakita po akong katanungan na tinanong sa akin sa aking video na nilabas kahapon. Una, ang tanong po niya is, bakit po mahalaga ang block voting or boto ng INC sa isang kandidato, lalo na sa national na labanan? Meaning, kunwari, sa presidente or sa vice-presidente plus sa senators and party list. Una po, tatandaan nyo na marami hong natatalo sa eleksyon sa iilang boto lamang. Meron nga isa lang ang boto, 3, 5, meron, of course, meron daan-daan, meron libo-libo. Paano pa po kaya ang block voting na meron ng INC na sinasabi nila nga na 3 milyon or higit pa? Di po ba imagine, kapag merong isang kandidato na solid na sinuportahan ng INC, immediately, meron ho silang milyong boto. So malaking bagay ho yan sa isang kandidato, kaya ho importante. Pangalawa, bakit nga ho importante? Kasi eto nga po ay solid vote at nagkakaisa sila. Una sa lahat, ang INC po ay hindi lumalapit sa politician, sila po ang nilalapitan upang sila ay suportahan. Ang sinusuportahan po ng INC is yung sa tingin nilang karapat-dapat at maninindigan para sa bayan at sambayan ng Pilipino dahil ipaprioridad nila ang kapakanan ng bawat Pilipino. Ngayon ho, sa nangyayari sa politika natin yan, nakikita natin na karamihan ho ngayon ay mas inuuna pa ang pamumulitika kesa sa problema natin sa ating bansa. Kaya po, ano man ho ang maging desisyon ng INC, karapatan ho nila yon. Dahil again, hindi sila lumalapit sa mga politicians, sila ho ang pinupuntahan, sila ho ang hinihingan ng suporta, sila ho ang hinihingan ng tulong. So, sa mga nagsasalita dyan na ang liit lang naman ng boto ng INC, maling-mali ho kayo dyan. Again, ang boto ng INC, isang block voting po ito at ito po ay solid. Wala pa pong nakakagawa ng ganyang katinding boto na nagkakaisa. Kung titingnan ninyo, sila, ang INC po itself, ay may paninindigan. Ayaw ho nila ng kaguluhan sa ating bansa, ayaw ho nila ng pamumulitika, bagkus dapat sa kanila, dapat ang mga leader natin, ang pinaprioridad ay ang sambayan ng Pilipino, ang ating bayan. Sa nangyayari ngayon sa ating bansa ay napakatindi na ho ng inflation. Bagsak ho ang peso sa dolyar. Bagsak ho ang ekonomiya. Ang stock market natin bagsak. Lahat ho bagsak, pero ang karamihan dyan ay ang pinaprioritize ay hindi ang kapakanan ng bayan but rather pamumulitika. So, karapatan ho nila kung sino yung gusto nilang piliin. So, huwag nyo silang maliitin kasi ang block voting ay napakalaking bagay para sa national na labanan sa eleksyon. God bless po. Bye!